Ah, Bakit ka sumisigaw? Nawalan ka lang naman ng mga mata. Dapat mong malaman na ako si One Lin ay nawalan ng 3 taon ng mabuting reputasyon. reputasyon. Mas mahalaga ba iyan kaysa sa mga mata ng iyong asawa? Ang iyong mga mata ay hindi maikukumpara sa reputasyon ng prinsesa ng pamilya Lin, hindi talaga. Kung hindi dahil sa pagbibigay mo ng iyong korenya, hindi ka namin hahayaang mapabilang sa ang mga Lin. Kayo, ginagamit niyo lang pala ako. Hindi niyo talaga ginusto na mapabilang ako sa ang mga Lin. Ano ang akala mo? Anong makukuha ng ang mga Lin sa iyo? Ang pagiging mahirap mo? Ang pagiging duwag mo? O ang hindi mo man lang pagliligo? Ha? Ha 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 ha. Kayong ang mga Lin. Napakawalang utang na loob ninyo. Hindi ba kayo natatakot na pagtawanan sa Hiyang Xiao? Pagtawanan. Alam mo ba kung ano ang unang gagawin ng bulag kapag nakakita na siyang muli? Ano? Hemp. Siyempre ay itatapon na ang baston na kasama niya. Dahil ikaw ang naging baston ko, dapat handa ka ng itapon. Mga tauhan. Itapon siya sa kalsada at hayaan siyang mamatay doon. Opo. Sandali. Naging bulag ako sa iyo. Ang mga matang ito. Hindi sayang ang pagkawala. Aalis ako ng mag-isa. Aba, hindi ko akalain may paninindigan pala ang bulag na ito. Sana lang wag kang mamamatay sa gutom sa kalsada at babalik para magmakaawa sa akin. May isa pa. Ang medalyon na iniwan ng nanay ko. Ibalik mo sa akin. Isang walang kwentang bato. Hindi ko na alam kung nasaan iyon. Ibalik mo. Bulag ka naman. Ano pang gagawin mo sa medalyon? Bibigyan na lang kita ng pera. Pambili mo ng pagkain. Ibalik mo. 10,000 dolyar sapat na iyan para bumili ng 10 medalyon mo. Ibalik mo. Kulang pa ba? 100,000 dolyar. Ibalik. Kamo. Walang hiya. Yeksuan, huwag mong piliin ang mahirap na paraan. Isang walang kwentang bato lang iyan, sigurado ka bang kakalabanin mo ako? Ang basura ay basura. Isang basag na bato, itinuturing mong kayamanan. Hanapin mo mag-isa. Iyon na yan kung mahanap mo. Ha ha ha. Ay naku. Dito sa sahig, bakit may tao rito? Ay aba, hindi ba ito ang marangal na manugang ng Lin? Bakit ka nasa sahig? Nahanap din kita sa wakas. Sa aking mga mata. Ikaw ang pinakamahalaga. Ang grupong ito ng mga walang utang na loob ay hindi karapat-dapat sa iyo. Hindi namin kailangan yan. Kunin mo ang basag mong bato at lumayas ka na. Hoy! Bakit ganyan ka magsalita? Isa siyang bulag. Kahit maglampaso o maglaba, ay hindi niya kaya kung palalayasin mo siya. Paano na siya mabubuhay? Napakabait talaga ni Ginoong Chang. Kung hindi dahil sa bulag na manugang na ito, na nanggulo sa pamilya Lin ng 3 taon, ay matagal na kayong naging perpektong manugang ng ang mga Lin. Ako si Sid Sensang. Ay ganito talaga. Kahit nahihirapan na ako, ay hindi ko matiis ang hirap ng iba. Yeksuan, sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong maayos ang magiging kalagayan mo. Sitsen Chang, wala na akong kahit ano. Ano ba ang binabalak mo? Yeksuan, naaawa lang ako sa iyo. Dahil ikaw ay nag-alaga kay Wanyer ng 3 taon kahit walang parangal, ay may paghihirap ka rin naman. Nako, Ginoong Chang. Isa lang siyang bulag na walang silbi. Hayaan mo na lang siyang umalis. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? 1 year Lin. 3 taon na ang nakalipas noong nabulag ka. Ako ang nagbigay sa iyo ng korenya para makakita ka muli. Pero ngayon, hinihiya mo ako sa harap ng lahat. May konsensya ka pa ba? Isang pares lang naman ng korenya iyon. Magkano lang ba ang halaga niyan? Ang gastos ng pamilya Lin sa iyo ng 3 taon ay sapat na siguro iyon. Hindi. Hindi pa sapat. Kailangan ng kabayaran. Yeksuan, kunin mo ito. Ako naman, ay dadalhin ka sa isang magandang lugar. 3 taon na. Sa wakas, ang malas na ito ay umalis na rin. Ang mga Lin ay walang dangal. Walang utang na loob. Sinusumpa ko kayo. Parurusahan kayo ng langit. Walang silbi.
kung hindi ka pa aalis. Babaliin ko ang mga binti mo. May utang ang pamilya Lin sa akin. Darating ang araw na kukunin ko itong muli sa sarili kong mga kamay. Tama. Bawiin mo, tutulungan kita na makuha ang lahat. Ginoong Chang, kung may konsensya ka, payo ko sa iyo, huwag kang sumama sa mga tao ng pamilya Lin. Alam ko. Alam ko na. Tara na. Yeksuan, ako naman, dadalhin kita sa magandang lugar. Ginoong Chang, saan mo ba ako dadalhin? Dadalhin kita sa daan sa kabilang buhay. Hindi ko ito kasalanan. Kasalanan mo dahil masyado kang tanga. Patay na siya. Kung hindi siya mamamatay at magsasalita ng kung ano-ano, hindi ba masisira ang reputasyon ng pamilya, Lin at Chang? Ginoong Chang, ang galing talagang ang galing. Ang pagiging biyuda ay mas magandang pakinggan kaysa sa diborsyada. Pero, Bakit? May nararamdaman ka pa ba para sa basurang iyon? Huwag kang mag-alala. Kapag nag-isang dibdib ang pamilya Lin at Chang ang mga Lin, ay tiyak na magiging isang marangal na angkan. Ha ha ha. Bulag na ang mga mata, putol na ang mga ugat. Nasaan ito? Impyerno ba ito? Hindi ko akalain. Bulag ako noong nabubuhay. Ngayong multo na ako, bulag pa rin ako. Isa lang akong basura. Niloko nila ako ng husto. 3,000 taon na ako. Ang demonyong Panginoon ng Tianxian. Sa wakas ay nakatagpo ng isang bulag. Sino? Sino ka? Paglilipat ng kapangyarihan ng demonyo. Ako. Nakakakita na ako. Nasaan ito? Kayo ba? Kayo ang nagligtas sa akin. Isa ba kayong Diyos? Diyos. Nauna ang mga Diyos sa demonyo. Bago ang langit, ngunit mas una ang Tianxian yumukod. Nang 3 beses sa demonyo. Huwag maging Diyos ng mundo. Bata, nais mo bang gawin kitang demonyo? Demonyo. Mataas ang kabutihan. Mas mataas ang kasamaan, hindi ako ililigtas ng Buddha. Kaya magiging demonyo ako. Hindi ako ililigtas ng Buddha, magiging demonyo ako. Naging mabuti ako sa buong buhay ko. Ibinigay ang mga mata para magligtas. Ngunit sa huli kamatayan lang ang aking sinapit. Tatanggapin ko ang turo ng guro. Ha 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 ha. Ako ang demonyong hari ng Tianxian ng aking pamanay, magpapatuloy. Ang banal na kasulatan ay sumasaklaw sa lahat. Sinaunang tadhana, banal na bagwa sining ng hula, sining ng feng shui, dobleng pagsasanay daan ng Zenwo, kailangan mong unawain ito. Isang luhod sa harap ng demonyo, hindi para maging immortal demonyo man, o immortal, nasa isang pasya lang yan. Demonyo. multo. Ang mundo ng mga tao. Kay sarap balikan. Binibini. Ay, ikaw, huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Hindi ko sinasadyang mapatay ka, bigla ka na lang kasing lumitaw. Kung may galit ka man doon ka sa may sala, huwag mo akong gambalain, patawarin mo ako, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Sa tingin mo ba ay multo ako? Hindi ikaw huwag kang lalapit. Ako, protektado ako ni Bodhisattva, protektado ni Buddha, protektado ng Sanching, protektado ng Diyos. Amituofo, Amen. Hindi ako patay, tingnan mo kung ayaw mong maniwala. May anino ako. At saka, tirik na tirik ang araw. Walang multong maglalakas loob na magpa-araw rito. Tumalsik ka ng malayo kanina lang. Bakit ang mga buto mo ay parang walang nangyari? At kanina ay malinaw na. Ako ba? Nasa kritikal na bahagi ako ng pagsasanay. Hawakan mo kung hindi ka naniniwala. Binibini. Saan galing ang suot mong pendant na jade? Huwag kang lalapit? Mabuti at ayos ka lang. Heto ang $100,000. Pumunta ka sa ospital para magpa-check up? Gamot para sa buhay. Buddha para sa tadhana. Dahil ayaw mong patingin, ibig sabihin ay wala tayong koneksyon sa hinaharap. Kapag may nangyaring masama sa iyo, huwag mo akong sisisihin. Ako ay mula sa tanyag na ang mga yun ng hiyang siyaw. Anong masamang mangyayari sa akin? Mukhang kailangan mo talaga ng tulong?
Heto ang business card ko. Kung may makitang problema sa check-up, pumunta ka lang sa ang mga yun para hanapin ako. Presidente ng grupong yun. Sheng Nan yun. Interesante. Ang mga Lin. Ang mga Chang. Maghintay lang kayo. Malas na darating sa ang mga Lin. Malas na taon. Talagang malas na ito. Matandang Donya. Matandang Donya. Matandang Donya. Matandang Donya. Matandang Donya. Nagre-rebelde ba kayo? Hindi man lang makapagpahinga, bakit ba kayo sumisigaw? Matandang Donya, wala namang tumatawag sa inyo. Baka nananaginip lang kayo. Siguradong dahil iyon sa dukhang manugang na nagpagalit sa inyo. Magpahinga na lang po kayo. Matandang Donya. Matandang Donya. Sino iyan? Huwag mo akong takutin, lumabas ka riyan. Lumabas ka? Lumabas ka sabi. Pagod lang ba ako? Kaya nag-hallucinate. Bakit parang ang boses na ito ay katulad ng sa dukhang manugang na iyon? Sino iyan? Sino? Dukhang manugang, hindi ba't patay ka na? Hindi ka pa naman patay. Hindi ko kayang iwan ka. Mali ako, patawarin mo ako. Sa totoo lang, gusto pa rin naman kita bilang manugang ko. Pakanalang ito lahat ni Si Tsen Chang, wala akong alam. Ikaw ang pinuno ng ang mga Lin. Hindi mo alam. Hindi ako naniniwala. Yexuan, alam kong masama ang loob mo, pero malakas ang pamilya Tsang. Gusto nila si Wanyar na nakakakita, na wala akong magagawa. Ikaw, umalis ka na pangako, hindi ko hahayaang pakasalan ni Wanyar si Si Tsen Chang. Mananatili siyang tapat sa iyo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Sa tingin ko dapat kitang isama para gumaan ang loob ko. Wanyar, pumasok ka, bilis, nandito ang dukhang manugang para maghiganti. Tingnan mo. Wanyar, nandito ang dukhang manugang para maghiganti. Nasaan siya? Nandito lang siya kanina. Matandang Donya, nananaginip lang po kayo. Hindi nakita ko talaga siya kanina. Nakita ko rin. 1 year. Matandang Donya. Bakit kayo natatakot? Narito na ako. Yexuan, umalis ka na. Hindi ito ang lugar para sa iyo. Saan mo ako gustong pumunta? Ako ang dukhang manugang ng Pamilya Lin. Ang Pamilya Lin ang tahanan ko. Yexuan, alam kong nasasaktan ka, alam kong mahal mo ako. Pero isipin mo, hindi ba ang pagmamahal ay ang pagpapasaya sa isang tao? 3 taon tayong magkasama, hindi ako naging masaya. Kung mahal mo talaga ako, iwanan mo na ako, pakiusap. Masusuka na ako, bakit hindi ko napansin noon na ganito pala si Wanyar Lin, pero ibinigay ko na sa iyo ang mga mata ko. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Yexuan, nawalan ka lang naman ng mga mata, hindi ka lang nakakakita. Pero ako hindi magiging masaya habang buhay, matitiis mo ba iyon? Hindi ko matitiis. Sumama ka sa akin, tatapusin ko na ang ating kasunduan. Palalayain na kita. Ang binti ko na bali na. Bali na ang binti ko. Kung bali na, edi bali na. Nang mabangga ako ng kotse, hindi ko na alam kung ilan ang nabaling buto sa akin. Kayo ba? Ayaw niyo bang subukan ito? Ikaw, anong gagawin mo? Bakit kayo natatakot? Nang pinagtulungan niyo ako, hindi ko naman nakitang takot kayo. Yexuan, tao ka ba o multo? Pasensya na. Kung binigo ko kayo, masuwerte talaga ako. Hindi ako napatay ng kotse. Hindi napatay ng kotse. Isang bulag na nakaligtas, bakit hindi ka pa nagtago? Babalik ka ba para mamatay? Oo nga. Isang bulag lang, anong dapat ikatakot kahit mamatay ka pa, bulag ka pa rin. May pinagsamahan din tayo. Wanyar Lin. Kahit papaano ay naging mag-asawa tayo ng 3 taon. Gusto mo ba talaga akong mamatay? Nang bumagsak ang pamilya Ye, ang pamilya Lin ang kumupkop sa iyo. Akala mo ba talaga ay bagay ka kay Wanyar? Sasabihin ko sa iyo, itinuring ka lang naming isang asong inalagaan ng 3 taon. Masyado kang mayabang, dapat kang parusahan. Ikaw, hindi ka bulag. Bulag ako dati ay nabulag ang aking mga mata at ang aking puso. Sa pagtitiwala sa makamandag na ahas na,
Ang mga Lin. Ang lakas ng loob mo, dukhang manugang. Sumusobra ka na, ang lakas ng loob mong saktan ako. Humanda ka sa akin. Saktan ka. Kailangan pa ba ng tamang panahon para saktan ka? Ikaw, Anong ikaw? Sinasaktan kita dahil wala kang modo sa edad mo. ako, Anong ako? Sinasaktan kita dahil sa sama ng iyong loob. ang lakas mo, dukhang manugang. Sisiguraduhin kong dito sa lungsod ng hiyang ay wala kang mapaglalagyan mga tao. Pumarito kayo. Itong dukhang manugang na ito, itapon nyo sa ilog para ipakain sa isda. Ikaw, anong klaseng pangkukulam ito? Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng mahika, ay magagawa mo na ang lahat. Sinasabi ko sa iyo, ang marangal na angkan ng hiyang ay hindi mo dapat banggain. Tama iyan, Yexuan. Bibigyan kita ng $1 million kung hindi tayo pwedeng mag-asawa. Pwede kitang kunin bilang chuper o kaya ay bantay. Bantay? Super? Huwag kang matakot. Interes pa lang ito. Ang utang mo. Unti-unti nating sisingilin. Nakaalis din sa wakas. Tinakot niya ako ng husto. Tawagan mo agad si Ginoong Chang, pakilusin mo ang mga Chang. Hello, Ginoong Chang. Bumalik na ang bulag na iyon. Imposible. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Oo nga, pero hindi ko alam kung bakit hindi siya namatay. Parang may alam siyang kakaibang teknik at napakagaling niyang lumaban. Sinaunang sining. Darating ako sa loob ng 5 minuto. Nandito na agad si Ginoong Chang. Helicopter ang tanging makakalipad sa Hiyangshaw ay si Ginoong Chang lang. Matandang Donya. Nasaan ang walang kwentang dukhang manugang? Kakaalis lang ng basura na iyon, pero hindi na siya bulag. Hindi mahalaga kung bulag siya. Kung napatay ko siya noon, mapapatay ko siyang muli. Pero Ginoong Chang, hindi ba't may alam siyang sinaunang sining? Magaling ang sinaunang sining, pero ilang araw pa lang siyang nagsasanay. At isa pa bukas, sasama ako kay Ginoong Wei. Ng grupong Wei pupunta kami sa pamilya yon para gamutin si Lolo yon. Ang mga yun ang nangungunang marangal na angkan. Tama. Kapag nakuha natin ang pabor ng pamilya yon, kahit gaano pa kagaling ang bulag na iyon, hindi siya makakatakas sa ating mga kamay. Pamilya yon. Shengnan yun. Hindi ko akalaing ganito kabilis na makakaharap ko sila. Nabalitaan ko, ang panganay na binibini ng yon ay napakataas ng tingin. Ang mga bihirang bagay sa mundo ay hindi niya pinapansin. Ang paghimod natin sa kanya baka mapahiya lang tayo. Tumahimik ka nga. Ngayong ang mga yun para kay Don Yun ay naghahanap ng mabuting manggagamot at mabisang gamot. Kung mapapagaling ko ang sakit ni Don Yun, magkakaroon ako ng pagkakataon na pakasalan si Binibining Yun at maging manugang na nakitira sa pamilya yun. Sa katayuan ni Ginoong Wei ang maging manugang na nakitira. Hindi ba iyon nakakahiya? Wala kang alam. Ang mga yun sa Hiyangshaw ay napakamapangyarihan. Pati ang gobernador ay kailangang rumespeto sa kanila. Kung makakapit ako sa mga yun, sa Hiyangshaw sa hinaharap, kapag nagsalita si Wu Shuangwei may mga ngahas pa bang kumontra? Nabalitaan kong lahat ng sa Hiyangshaw na tanyag na manggagamot sa malalang sakit ni Lolo yun ay walang magawa tayong dalawa lang. Kaya ba natin? Magtiwala ka, sigurado tayo. Ang mga matandang iyon ay marunong lang suriing mabuti. Sa lumang paraan maikukumpara ba iyon sa aking medisina mula sa kanluran? Narito na si Binibining yon. Kayo ba ang dalawang gustong makipagkita sa akin? Nabalitaan kong ang pinuno ng pamilya yun ay may malalang sakit at si Binibining yun ay naghahanap ng mabuting manggagamot sakto. Ang Wei na iyon ay nag-aral sa Amerika ng 10 taon. Sa mundo ng medisina ay medyo kilala rin ako. Hindi ko alam kung ang Binibini ay magbibigay ng pagkakataon. Nahayaan akong para kay Don Yun ay magpakita ng malasakit. Galing siya sa Amerika, ikaw naman? Mukha kang traidor. Baka naman galing ka sa bansa ng Wogwa? Ang talas talaga ng mata ni Binibining yun. Itong apoy na Lingji na ito ay talagang galing sa bansa ng Wogwa. Ang pinuno ng pamilya yun ay sumali noon sa pangkat na lumaban sa Wogwa, pumatay ng 12 kaaway. Itinuring silang mortal na kaaway habang buhay. Ngayon ay may dala kang basurang galing sa bansa ng Wogwa. Sinasadya mo ba talagang insultuhin at galitin ang matanda? Ito? Sinabi ko na sa iyo noon pa, na si Don Yun mismo ay may mataas na prinsipyo, hinding-hindi niya magugustuhan ang anumang galing sa bansa ng Wogwa. Ginoong Wei, kailan niyo po sinabi iyon? Ano bang sinasabi ko? Nagalit mo si Binibining yon. Lumuhod ka na at humingi ng tawad. Pasensya na at hindi ako nag-isip. Binibining yon, huwag po kayong magalit. Ikaw? Wala ka man lang karapatan na galitin ako? At ano naman itong basurang daladala mo? Nagkakamali po kayo, Binibining yon. Hindi ito basta-bastang basura, ito ay isang matandang ginseng pampalakas ng katawan. Tama na. Wala akong pakialam sa basura mo. Ang gusto kong makita
ay kung gaano ka kagaling manggamot. Handang-handa akong maglingkod, isang malaking karangalan ito. Maniwala kayo sa kanya. At tiyak na hindi na magtatagal si Lolo yon. Yexuan. Ikaw pala. Hindi ba't ito ang bulag na manugang ng pamilya Lin? Kung gusto mong mamatay, humanap ka ng ibang lugar. Ito ba ang lugar para mag-angas ka? Kung ang mga katulad nyo ay nakakapunta rito, bakit ako hindi pwede? Wala kang karapatang ikumpara sa akin. Tumingin ka muna sa salamin at tignan mo ang sarili mo. Ikaw si Yexuan, di ba? Ako ang nakasakit sa iyo noon. Kung pera ang gusto mo, maibibigay ko iyon sa iyo. Pero, kung gagamitin mo ito para mangarap ng sobra, wala kang makukuha kahit ano. Ayaw ko sa mga taong sakim. Balitang malubha ang sakit ng pinuno ng pamilya yon. Walang makagamot sa kanya sa hiyang siyaw. Sabi ni Binibining yon, kung sino man ang makakapagpagaling kay Lolo yon, siya ang magiging perpektong manugang ng pamilya yon. Yexuan, huwag mong sabihin gusto mong maging manugang na nakitira sa pamilya yon. Hindi ka karapat-dapat. Si Binibining yon ang pinakamaganda sa hiyang siyaw. Kahit saan naman, manugang na nakitira lang ako. Bakit hindi na lang sa ang mga yon? Yexuan, may hangganan ang pasensya ko. Bago pa ako tuluyang magalit, lumayas ka. Nabalitaan ko na si Binibining yun ay patas at makatarungan, marunong kumilala ng tama at mali. Pero ngayong nakita, talagang nakakadismaya ka. Sandali, ipaliwanag mo ng maayos ang sinabi mo. Napapaligiran ka ng mga sipsip, bulag ka sa katotohanan. Nasa harap mo na ang lahat, kailangan pa ba ng paliwanag? Ginoong Wei, tinatawag tayong masamang tao ng basurang ito at manloloko pa. Narinig ko na hindi ko kailangan ng paalala mo. Yexuan, nandito sila para gamutin ang pinuno ng pamilya. Nanggugulo ka lang dito? Gusto mo na bang mamatay? Tama. 10 taon akong nag-aral sa kanluran, ang galing ko ay walang kapantay dito sa Hiyang Tsao maliban sa akin. Ang sakit ni Donyon ay walang makakagamot. Isang peking doktor mula Kanluran ha. Kung ikaw ang gagamot. Mabuti pang ipaghanda na si Lolo yun ng kabaong. Lapastangan. Walang nangahas na sumumpa sa pinuno ng pamilya yon. Bata, akala mo ba ay hindi kita kayang patayin? Binibining yun, huwag kang magmadali. Sumpa man o gamot, kapag nabunyag ko na ang dalawang hangal na ito, malalaman din natin ang totoo. Lalaking nagawa mo pa akong insultuhin. Ikaw nga ang iniinsulto ko. Alipin ng banyaga at sipsip, hindi ka nahihiya at ipinagmamalaki mo pa. Isa kang basura. Nakita mo na ba ang itsura ng Amerika? Isang ignorante na walang alam sa mundo, ang lakas ng loob mong tumahol dito. Ikaw na isang bulag, nakasal ng manugang na nakitira sa loob ng 3 taon. Paano mo makikita ang bilog na buwan at sariwang hangin sa Amerika? Tama na, mga tauhan. Kung makakagamot sila ay bibigyan ng gantimpala, pero kung hindi, palayasin silang lahat. Sila ang gagamot. Mabuti pang tingnan muna kung ano ang dala nila. Naku po ang aking apoy na Lingji, bakit naging sabaw na ito? Ang aming pamilya Wei 3 henerasyong ginseng ito, bakit naging ganito ang itsura? Naglakas loob kang mandaya sa harap ko, gusto mo na bang mamatay? Binibining yun, kumalma po kayo, siguradong pakana niya ito, huwag po kayong magpapalinlang sa kanya. Dapat ako ang nagsasabi niyan. Wala kang silbi at mahinang doktor, pinalayas ka na sa Amerika, pero nagpapanggap kang elite sa Hiyang Tsao. 10 taon kang nag-aral sa ibang bansa. Wala kang natutunang mabuti, mga maruruming bagay lang ang dinala mo pa uwi rito. Kung hindi ako nagkakamali, ang nasa loob ng bulsa mo ay gamot na pampahilo. Gamot na pampahilo? Tama, gamot na pampahilo. Isang amoy lang at magkakaroon ng halusinasyon. Siguradong si Binibining yun ay itinuring ang 2 basurang ito bilang ginseng at lingji. Dahil ito sa Senyorito Wei at sa gamot na pampahilo sa bulsa niya. Lalaking nagsisinungaling ka na naman ng husto. Kung wala kang kasalanan, ipakita mo ang nasa loob ng bulsa mo at tignan natin kung ano ito. Sige lalaking kapag wala ito rito, pagsisisihan mo ito. Ito. Hindi ito sa akin. Malapit ka na mamatay, matigas pa rin ang ulo mo? Wuswang Wei, anong ginagawa mo? Binibini. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Hoy! Ginoong Wei? Si Binibining yun ito. Gaano ka man kadesperado, hindi ito maaari, hindi ito pwede. Ayaw ko ring magkaganito pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa tingin ko, kung hindi mo siya tuturuan ng leksyon, hindi siya matututo kailanman. Lalaking Wei, tungkol sa nangyari ngayon, kung hindi ka makakapagbigay ng rason para patawarin ka, papatayin kita bukas na bukas din. Binibini, maawa po kayo, hindi ko alam ang nangyari kanina, nawalan ako ng kontrol, gago ako at dapat lang maparusahan. Tama na. Dahil sa pagkakaibigan ng pinuno ng ang mga Wei
at ng aming pamilya yon palalagpasin ko ito, ngayon layas na bilis. Sandali. Dahil narito si Senyorito Wei para gamutin si Lolo yun. Siguradong mayroon siyang espesyal na galing. Hindi ba gustong makinig ng binibini? Magsalita ka, paano mo gagamutin ang aming pinuno ng pamilya? Si Don yun ay nanghihina at nilalamig at wala ring gana kumain. Ang mga sintomas na ito ay nabasa ko sa teorya ng gamot. Teka, titingnan ko lang. Lalaking Wei, naghahanap ka ba ng kamatayan? Mali ang nakuha ko, kakainin ko na ito ngayon. Aha, Alice? Bakit hindi ka pa umaalis? Nandito ako sa pamilya yon bilang manugang na nakitira. Bakit ako aalis? Yeksuan, sinusubukan mo ang pasensya ko, gusto mo bang mamatay? Hindi ba't naghahanap ka ng doktor? Ngayon, ang hinahanap mo ay nasa harap mo lang. Mukhang nasa 20 ka pa lang kahit nag-aral ka pa sa sinapupunan, hindi aabot ng 30 taon. Nagpapanggap ka pang doktor? Nakakatawa talaga. Alam ko namang hindi ka maniniwala. Bata, anong ginawa mo sa akin? Huwag mag-alala, binibining yun. Pinagaling ko lang ang lihim na sugat mo. Nakikita mo ang lihim na sugat sa loob ko? Hindi pantay ang hininga at mahina ang loob. Isang tingin lang sira ang sentro ng lakas mo. Sino ka ba talaga? Tagapagmana ng demonyong Panginoon ng Tianxian. 3,000 taon na ang nakalipas ang nawalang demonyong Panginoon ng Tianxian. Dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban at sa medisina, ang demonyong Panginoon ng Tianxian. Ako'y naging bulag at hangal, hindi nakilala ang tagapagmana ng demonyong Panginoon, nagkasala ako kay Ginoong Ye. Pakiusap, Ginoong Ye, maging mapagbigay kayo, iligtas niyo po ang buhay ng lolo ko. Kung gusto mong magligtas ako, mayroon akong mga kondisyon. Ikaw, ano ang maibibigay mo sa akin? Basta mailigtas ni Ginoong Ye ang lolo ko, kahit anong kondisyon ang hingin mo. Lahat ay papayagan ko. Anong kondisyon? Papayag ang binibining yun sa lahat. Paano kung gusto ko? Susunod ako kay Ginoong Ye. Kung ganoon gusto ko si binibining yun, na gawin ang 2 bagay. Kapag natapos na ang mga ito, siguradong kikilos ako para gamutin si lolo yun. Anong 2 bagay? Una, 3 taon na ang nakalipas nang mamatay ang mga magulang ko. Kahina-hinala ang kanilang pagkamatay. Gusto kong tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Ikalawa, ang mga pamilyang Wei, Jiang, at Lin noon ay pinaghatian ang kayamanan ng mga Ye. Ngayon ay gusto ko silang mawalan ng lahat at masira ang dangal. Para maibsan ang galit sa puso ko. Iyon lang bang 2 bagay? Ginoong Ye, wala na ba kayong ibang gustong sabihin? Ano ang tinutukoy ni binibining yon? Nang pumasok si Ginoong Ye, hindi ba't sinabi niyo na magiging isa kayo sa pamilya yon bilang isang manugang na nakitira? Tungkol sa bagay na iyan. Kapag natapos na ni binibining yun ang unang 2 utos, saka ko na muling babanggitin, hindi pa naman huli ang lahat. Ang gamot na ito ay para sa pinuno ng pamilya yon. Ligtas siya sa loob ng 3 buwan, pagkalipas ng 3 buwan. Kung gagaling ba ang pinuno ng pamilya yon, ay nakadepende na sa binibini at sa gagawin mo sa loob ng 3 buwan. ang $1,000,000 na ito ay alay ko para sa matandang Donya. Kapag kami ni 1 year ay nagpakasal na, ang pamilya Chang ay magbibigay pa ng $10,000,000, $100,000,000 at $1,000,000,000. Ang mga Tsang ay tunay na marangal na angkan ng hiyangsaw. Ang iyong pagbibigay ay sadyang napakagalante. Ginoong Chang, kung magpapatuloy ka sa pagiging galante, baka mapao mo na ako. Gusto mong pakasalan ng asawa ko. Bakit hindi mo muna itanong sa akin kung papayag ba ako o hindi? Dukhang manugang, sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok muli sa pamilya Lin? Lumayas ka rito ngayon din. Hanggat hindi pa ako hiwalay, bahagi pa rin ako ng pamilya Lin. Walang may karapatang paalisin ako. Sige. Gagawa na ako ngayon din ng kasunduan sa paghihiwalay para maputol na ang ugnayan mo sa pamilya Lin ng tuluyan. 3 taon na. Sawang-sawa na talaga ako. Sa bawat tingin ko sa iyo ngayon, ay nasusuka na ako sa dumi. Wag na. Paghihiwalay lang naman ito. Hindi na kailangang mag-abala pa. Noong isang araw sa harap ni binibining yun, wala akong nagawa sa iyo noon. Ngayong kusa kang lumapit sa akin. Huwag mo nang asahang makakalabas ka ng buhay. 3 taon na? Ginoong Chang, hindi mo ba nararamdaman na mas mabuti pang maging bulag siya dahil mas maayos siyang tingnan? Dahil iyan din ang tingin ng matandang Donya. Ibabalik ko siya sa dati niyang kalagayan, sisirain ko ang mga mata niyang iyan. Sugurin niyo siya.
Walang silbi para turuan ng isang basura, kailangan ko pang kumilos mismo. Ikaw lang. Ang tiyan ko sobrang sakit. Ano ang amoy na iyon? Ang baho. Ginoong Chang, ikaw. Ikaw, bakit ka naihi sa pantalon? Ang nangyari ngayon, kapag may nagsabi nito, papatayin ko siya. Huwag mag-alala, Ginoong Chang, kami ni Wanyar, hindi namin sasabihin, pero siya, Paalala lang ni Wanier kay Ginoong Chang, minsan ang mga patay lang ang nakakapagtago ng sikreto. Tama nga, ang mga ninuno, ang puso ng babae ang pinakamalupit. 1 year Lin ang lupit mo. Yexuan, wala sana akong balak patayin ka ngayon, pero ngayon nagbago na ang isip ko. Ginoong Chang, pag-isipan mong mabuti. Kapag namatay ako, wala nang iba ang makakagamot sa sakit mo. Kalokohan, kumakain ako araw-araw ng abalone at lobster ginseng at snow lotus soup. Malakas ang katawan ko, wala akong sakit. Kung may sakit ka o wala, pindutin ang 3 pulgada sa ilalim ng sentro ng lakas. Malalaman mo agad. Aray ako. Anong nangyayari sa akin? Base sa ihi ni Ginoong Chang, madalas ang pamamaga, malabo ang tubig sa bato. Kung hindi ito gagamutin agad, natatakot ako. Natatakot sa ano? Hay, natatakot ako. Dati ay malakas pa ang ihi, ngayon naman tumutulo na lang sa sapatos. Ako ang tanging anak ng ang matandang pamilya Chang. walang mabuting balak ang dukhang manugang Ginoong Chang, huwag kang makinig sa kanya sa tingin ko. Maaliwalas ang iyong mukha, puno ng enerhiya, at napakalakas mo. Dahil dito, hindi na ako magpapanggap, sasabihin ko na ang totoo. Ako ang tagapagmana ng demonyong Panginoon ng Tianxian. Yexuan, ang lakas ng loob mong sabihin iyan. Hindi kaya ikaw ay isang payaso lang na nagpapatawa. He ha ha ha, ito na ang pinakamatawa na biro na narinig ko ngayong taon. Kung hindi ko nakuha ang mana ng demonyong Panginoon ng Tianxian, paano ako sa loob ng ilang araw ay muling nakakita? Hemp, baka sinuwerte ka lang ng hindi inaasahan sa kung saang iligal na klinika. Nagpalit ka ng isang pares ng Korenya. Tama. Iyang luma mong bato, bakit nawala na? Hindi kaya nagpalit ka ng kurenya ng aso para gamitin sa sarili mo. Napakasama ng inyong mga bibig, hindi ba kayo natatakot na mapunta sa impyerno ng dila pagkatapos mamatay? O nagagalit ka na, nakokonsensya ka, sabi mo pa iyon ang pinakamahalaga sa iyo, pwe. Sige, lalaking niya. Niloloko mo ako ngayon. Ipapakita ko sa iyo ang mangyayari sa panloloko sa akin. Gusto mo akong labanan? Subukan mo munang ihakbang ang paa mo. Ginoong Chang, ang tuhod ng lalaki ay ginto. Nakakapagtaka talaga ito. Lumuluhod sa langit, lupa at magulang. Sa isang basurang iyan, bakit ka lumuluhod? Ang mga binti ko ay hindi sumusunod sa akin. Ginoong Chang, ang 3 binti mo ay hindi na sumusunod. Masyadong mainit, malakas sa labas, mahina sa loob. Mukhang delikado na ito. Mayroon akong mahiwagang gamot dito. Gusto mo bang subukan, Ginoong Chang? Huwag mong gamitin ang basurang iyan para mandaya dito. Nakakita muli ang aking mga mata dahil sa mahiwagang gamot na ito. Kung hindi lang ako natatakot na mamatay si Ginoong Chang dito at masira ang aking reputasyon o mapaghigantihan ng grupong Chang, hindi ko talaga ilalabas ang gamot na ito. Bata. Buti naman at alam mo. Ginoong Chang, huwag mong inumin. Huwag kang magpaloko sa kanya. Darating na ang ambulansya. Ginoong Chang, ang ibabang bahagi mo ay hindi na dinadaluyan ng dugo. Pagdating sa ospital, baka paralisado na ang mga binti mo. Ang pagbangga sa akin ay paglaban sa grupong Chang, alam kong wala siyang lakas ng loob. Ito. Ano itong amoy na ito? Bakit sobrang hapdi sa mata? Ginoong Chang, para tumalab agad ang gamot, dapat ay isang lagukan lang. Huwag amuyin, itanong o tikman at huwag magtitira, huwag hihinto o idudura. Lulunin mo na. Nasaan na ang talab nito? Bakit hindi pa rin ako makagalaw? Ginoong Chang, ang gamot na ininom mo kanina, hindi ba mabaho at maalat ito? Higit pa doon. Mayroon pang amoy ang hit. Ay naku, pasensya na, Ginoong Chang. Nagmamadali ako, kaya nagkamali ang ininom mo kanina ay ang naipon kong ihi noong nakaraang taon, noong mainit ang katawan ko. Ikaw. Nagawa mo akong painumin ng ihi. Humanda ka sa akin. Dukhang manugang, ang lakas ng loob mong insultuhin si Ginoong Chang. Lumuhod ka at humingi ng tawad para hindi ka na mahirapan pa. Hindi ko siya pinilit. Siya ang hindi tumitingin, inom niya, nang hindi man lang tinitingnan. Wala akong kinalaman doon.
Bilis! Dalhin mo ko sa ospital para mapampang tiyan ko. Huwag kang gumalaw. Namamanhid ang binti ko. Bali na ito. Lalaking Ye, humanda ka sa akin papatayin kita balang araw. Kapahamakan ang galitin si Ginoong Chang. Yexuan, kung may kaunti ka pang konsensya, lumayas ka na ngayon. Huwag mong idamay ang pamilya Lin sa gulo. Konsensya? Noong lugmok pa ang pamilya Lin, hindi nagatubili ang pamilya Ye na ibigay ang kalahati ng aming ari-arian para tulungan ang pamilya Lin na babangon muli. Pero noong maaksidente ang mga magulang ko kayo sa pamilya Lin, ay hindi man lang tumulong sa pamilya Ye kahit kaunti at inangkin niyo pa ang ari-arian ng pamilya Ye. Ito ba ang tinatawag ninyong konsensya? Yexuan, huwag mong kakalimutan na ang pamilya Lin ang nag-asikaso ng libing ng mga magulang mo. Kung wala ang pamilya Lin, nakatiwangwang pa rin ang mga bangkay nila. Mga mapagkunwari, bago mamatay ang nanay ko, narinig ko mismo sa doktor na may pag-asa pa siyang mabuhay. Pero kayo ang nagsabi sa doktor na itigil na ang paggamot sa kanya. Binabalaan kita, wala kang ebidensya, kaya huwag kang basta-basta maninisi, malinis ang pangalan ng pamilya Lin at hindi namin hahayaang siraan mo kami. Paninira? Sa mga nakalipas na taon ng pamilya Lin ay marami nang ginawang maruruming bagay. Pagpupuslit at pamemeke pati na ang pagpatay ng tao. Gusto mo bang isa-isahin ko at ilista ang lahat ng ito para sa iyo? Para makita mo kung paninira nga lang ito. Kung alam ko lang, dapat ay ipinadala na kita noon pa para makasama ang mga patay mong magulang. Akala nyo ba ay hindi ko alam? Ang dahilan kung bakit ako tumagal sa pamilya Lin ay dahil ang mga magulang ko ay matagal nang inilipat ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko habang buhay pa ako. Nagkakaroon kayo ng pagkakataon na unti-unting ubusin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Ye. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang bawat paglilipat ng ari-arian pati ang mga pirma mo ay ginawa mo ng kusa, hindi ka namin pinilit. Akala ko noon, ang mga tao ng pagtitiis ko ay susuklian nyo ng katapatan. Pero nakalimutan ko. Ang tinuklaw ang kamay at ang ahas na tinulungan sa mga kwento. Ang sinasapit ng mabubuting tao. Ang lakas ng loob mong tawagin kaming ahas at lobo. Hindi. Kumpara sa kasamaan ng mga puso nyo, ay wala lang ang mga lobo at kahit ang mga ahas ay mahihiya. Tumigil ka na, hiwalay na tayo, wala ka ng kinalaman sa pamilya Lin, umalis ka na sa pamilya Lin ngayon din. Gusto nyo akong umalis? Sige. Ibalik nyo sa akin ang ari-arian ng pamilya Ye. Sige, bigyan ang basurang iyan ng $1 million, ituring mo na lang iyan na bayad sa 3 taon niyang pagsisilbi sa pamilya Lin. Akala nyo ba ay sapat na ang $1 million? Huwag kayong managinip ng gising. Bilyon-bilyon ang halaga ng ari-arian ng pamilya Ye kung hindi nyo maibibigay iyon. Magiging parang multo ako na susunod sa inyo habang buhay. Walang hiyang lalaki salbahe. Yexuan, ang lakas ng loob mong saktan ang matandang Donya. Kung gusto ko siyang saktan, kahit 10 pa ang buhay niya, wala na siya ngayon. Nakita ko mismo, huwag ka nang magdahilan. Masyadong nagalit ang matandang Donya, bumara ang kanyang mga ugat. Kung hindi ko ginamit ang gintong karayong, patay na siya ngayon. Bata ka pa, puro kakalokohan. Malinaw na ang matandang Donya ay kulang sa daloy ng dugo sa puso, kaya siya nahimatay. Walang silbi ang acupuncture mo kung hindi ka man mangmang may masama kang balak. Sige, dahil ayaw ninyong maniwala, hindi ko na siya ililigtas. Hayaan niyo siyang mamatay. Yexuan, idilat mo ang iyong mga mata. Ang taong ito ay ang dakilang manggagamot ng bayan na si Matandang Tiyan, ang kilala sa buong Hiyangsaw na buhay na Diyos. Dahil nandito si Matandang Tiyan, kahit nasa harap na ang donyo ng pinto ng impyerno, kaya pa siyang iligtas. Sikat pala siya. Bakit hindi ko pa siya naririnig? Natural lang. Ang isang tagalinis ng sahig at kubeta na gaya mo ay walang karapatang makilala si Matandang Tiyan. Napakayabang mong bata. Kapag nagising ko na ang matandang Donya, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na medisina at ang galing ng isang eksperto. Halamang gamot. Mabuti naman at may alam ka. Ang halamang gamot ay gamot na mainit. May init pa sa katawan ng matandang Donya. Kung bibigyan mo pa siya ng pampalakas, baka naman, gusto mo siyang mamatay ng mas mabilis. Matagal ko nang sinabi, kulang sa daloy ng dugo ang matandang Donya, pampalakas lamang. Ang makakapagpagaling sa kanya, batang paslit, walang galang. Ang sinaunang medisina na napunta sa mga kamay mo ay isang malaking trahedya. Sa panlabas lang tumitingin at nagbibigay agad ng gamot. Ito ba ang tinatawag ninyong mahusay na medisina, ang sinaunang karunungan? Sa mga kamay mo iyan ang tunay na trahedya. Si Dr. Chan ay nanggagamot na bata pa 50 taon na ang nakalipas. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kayabangan. Mundo'y sumasama na talaga.
Kahit sino na lang ay nagmamarunong na ngayon. May dunong pero walang asal, puro kabastusan ang lumalabas sa bibig. Ang tawagin kang matandang walang modo ay paggalang pa sa iyo. Sino ka ba sa akala mo? Para magsalita ng ganyan dito? Wala ka bang magulang na nagpalaki sa iyo o sadyang wala kang modo at pinag-aralan? Puro pamilya ang idinadamay mo, gusto ko sanang kumuha ng tubo at isaksak iyan sa bibig mo. Para makita kung ikaw ba ay puno ng karunungan o sadyang masamang tao sila sa loob. Ikaw, siya. Siya ba ang kinuha ninyo para gamutin ang matandang Donya? Isa lamang siyang tauhan sa pamilya Lin, isang basurang manugang. Pinalayas siya sa pamilya Lin, kaya may galit siya at nandito para maghiganti. Matandang tiyan, huwag mo na siyang patulan pa dahil wala siyang kwenta. Oh, kaya pala ito ang lalaking naging usap-usapan sa Hiyang Chow, ang basurang manugang ng pamilya Lin. Nakakahiya sa iba ang mukha ng pamilya Lin ay ipinahiya mo rito sa ospital. Nabalitaan ko na, ang basurang manugang ng pamilya Lin ay marunong lang maglinis ng inidoro at magpunas ng sahig. Hindi ko alam kung totoo ba ito. Matandang tiyan, bakit ka pa nagtatanong? Siyempre totoo iyon. Patawad sa aking pagkukulang. Sa kawalang silbi at kakapalan ng mukha, ikaw ay lampas sa guro at higit sa lahat hangang-hanga ako. Yexuan, kakaunti lang ang hinahangaan ni matandang tiyan. Isa ka na roon, swerte mo talaga. Ang mga ninuno ng pamilya Ye ay tiyak na nagdiriwang na. Matanda ka na pero wala ka pa ring isip. Kung gaano ka kasaya ngayon, ganoon din katindi ang iyak mo mamaya. Tumahimik ka. Kapag naantala pa ang paggamot sa matandang Donya, malilintikan ka sa akin. Ang sarap sa pakiramdam. Tingnan nyo. Masdan nyo. Siya ay tunay na dalubhasang manggagamot, isang gamot lang at galing agad. Yexuan. Ano pang masasabi mo? Habang hindi pa nagagalit ang matandang Donya, umalis ka na rito. Sinabi ko na sa inyo, hanggat hindi nyo na ibabalik ang utang nyo sa pamilya, hindi ako titigil. Hanggang sa makuha ko ito. Magaling. Isang basurang pulubi, hinabol pa kami rito, talagang gusto mong sirain ang swerte ng pamilya Lin. Mali. Hindi ako napunta rito para manlimos, narito ako para maningil. Hindi ko sisirain ang pamilya Lin, kundi ang swerte mo mismo. Sumusobra ka na talaga. Dukhang manugang, nangahas ka pang sumpain, ako sisiguraduhin ng pamilya Lin na sa Hiyang Chow ay wala ka nang matitirhan pa. Lalaking Ye. Tama nga ang sinabi ni matandang tiyan, pumunta ka lang dito para sakta ng matandang Donya. Kung hindi dahil sa aking mga mata na nakakakita ng lahat ang matandang Donya sa sandaling ito, ay baka napahamak na ng tuluyan. Bibigyan kita ng 3 segundo, umalis ka na, kundi ay babaliin ko ang mga binti mo para hindi ka na makalabas pa sa pinto ng ospital. 3 segundo. Baka kulang pa iyan para makalabas ako sa pintong ito. Bakit hindi sapat? Wala ka bang pakiramdam sa oras? Alam mo ba kung gaano katagal ang 3 segundo? Umalis ka na. Sa tingin ba ni Ginoong Chang, ang 3 segundo ay matagal na? Siyempre naman. Ginoong Chang, kapag may libreng oras ka, inumin mo ang pampalakas na binigay ko, uminom ka pa ng marami dahil makakabuti ito sa'yo. Iniinom ko naman ito. Paalisin nyo na ang basurang ito kapag nakikita ko siya, sumasama ang loob ko. Baka pagkalipas ng 3 segundo, luluhod ka para magmakaawa na manatili ako. 3. Puro kakalokohan sa tingin ko. Ikaw ang dapat lumuhod at magmakaawa sa matandang Donya na patawarin ang iyong buhay. 2. Basura, huwag ka nang managinip, hindi mangyayari iyan. Mas pipiliin ko pang lumuhod sa aso kaysa magmakaawa sa iyo. 1. Matandang San, tulungan mo ako. Tulong. Ito hindi ito posible. Siguradong ikaw iyon. Nilason mo ang matandang Donya. Narito lang ako, hindi gumagalaw. Kahit may lumason pa. Anong karapatan mong paghinalaan ako? Isa kang talunang aso, ayaw mong umalis sa pamilya Lin. Hindi ba't gusto mo lang nakawin ang ari-arian ng pamilya Lin? Hanggat buhay ang matandang Donya, hindi ka magtatagumpay. Kaya naman, ginamit mo ang ganitong kasamang paraan. Ang iniipon ng pamilya Lin na pambili ng kabaong, sa paningin ko, ay basura lang. Sinabi ko na ang pagbibigay ng pampalakas sa matandang Donya ay para lang pabilisin ang kamatayan niya. Kalokohan. Ayon sa kasulatan ng panggagamot, kapag kulang ang enerhiya, dapat itong palakasin. Ang talino ba ng mga ninuno ay mas mababa pa sa iyo? Ang talino ng mga ninuno ay walang kapantay. Ngunit nang mapunta sa isang matandang makitid ang isip na tulad mo, hindi mo alam gamitin ng tama. At sinayang mo ang maraming mahahalagang bagay. Bata, kung hindi mo mapapatunayan ngayon na hindi ka nagsisinungaling, hindi kita titigilan.
Idilat mo ang iyong mapanghamak na mga mata, panoorin mo. Sa loob ng 3 segundo. Kaya kong gawin ang matandang Donya na buhayin ng patay. Bakit 3 segundo na naman? Yexuan, kung sasaktan mo ang matandang Donya kahit isang buhok lang, ang buong pamilya Lin ay hindi ka mapapatawad. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ko pa nababawi ang mga bagay na pag-aari ng pamilya Ye, hindi pa siya pwedeng mamatay. Isa, Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang magyabang. 2, Anong 3 segundo ba yan? Sa tingin ko, ginagawa lang niyang laruan ang buhay ng matandang Donya, niloloko lang tayo. 3, Ang sarap sa pakiramdam. ang panloloko sa inyo ay hindi magliligtas sa matandang Donya. Malinaw na ito ay dahil sa aking pampalakas na gumana na. Ang isinuka ng matandang Donya ay hindi lang natunaw. Gumamit ka lang ng konting diskarte. At sinabi mo na ito ay sarili mong galing. Talagang wala kang hiya. Tama. Ang paggaling ng matandang Donya ay dahil sa langit at gabay ng Diyos. Hindi ka naman nagbigay ng reseta o kumuha ng gamot. Anong kinalaman mo dito? Traidor, sa huli. Ang huhusay niyo talaga. Kung alam ko lang, dapat hinayaan ko na ang matandang Donya na mamatay na lang. Binigyan ka ng pamilya Lin ng pagkain at inumin. Inalagaan ka ng 3 taon. Tapos hihilingin mo ang kamatayan ko. Nag-alaga pala kami ng isang ahas. Pinakain niyo ako ng tira-tira. At pinainom ng kaning baboy. Mas masahol pa ang turing niyo sa akin kaysa sa aso ng pamilya Lin. Ang hindi ko pagpatay sa inyo ay isang malaking awa na. Yexuan, anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo sa aso? Ang aso ay nakakabantay ng bahay. Bukod sa pagsira ng aming araw, ano pa ang kaya mong gawin? Walang kwenta. Ikaw, huwag mong isipin na masakit magsalita si Wanier. Sabihin mo nga, ang isang tagalinis lang ng inidoro, kumakain ng tira-tira at gumagapang na basura, matatawag ba siyang lalaki? Hindi. Dapat sabihin, tao ba siya? Ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki. Sige ba, nakikinig ako. Ang isang lalaki ay dapat katulad ko. May dakilang henyo at dakilang pangarap, alam ang lahat sa langit at sa lupa. Ginoong Chang, anong nangyayari sa iyo? Ako na ang bahala. Aray? Aray. Tama na, tama na. Ang bibig ko tabingi na ang bibig ko. Mukhang na-stroke si Ginoong Chang. Tutusukan ko pa ng isa. Aray ko, tama na. Aray ang mata ko. Duling na ang mata ko. Tama naman ang mga sintomas at paraan. Bakit hindi pa rin siya gumagaling? Titingnan ko ulit ang doktrinang medikal. Huwag nang mag-abala. Isang galaw lang gagaling na siya. Napakayabang mo talaga, gusto kong makita kung paano ka gagamot. Ngayon ay ipapakita ko sa makitid ang utak na gaya mo, na may mas magaling pa at may mas mataas pa. Anong gagawin mo kay Ginoong Chang? Ngayon din malalaman nyo rin. Hoy, hoy, hoy. Tama na yan. Kalokohan ito, walang nanggagamot ng ganyan. Tatanungin kita, ano ba ang pinakaugat ng panggagamot? Siyempre ang magligtas ng buhay. Tama, basta't mapagaling ko ang senyorito ng pamilya Chang, ay gumaling na, wala kang pakialam kung paano. Ito na ako naman. Masisira ang medisina ng bansa sa kamay ng mga tulad ninyong walang alam. Panganay na Ginoong Chang, ang 3 segundong sakit mo. Gusto mo bang gamutin ko rin ba? Yeksuan ang lakas ng loob mong sampalin ako, lalabanan kita. Sa tingin ko marami pang ibang sakit. Ang panganay na Ginoong Chang. Tama na, ito ay isang ospital, hindi ito entablado. Walang gustong manood sa pag-aastang payaso mo. Malalaman natin kung sino ang payaso sa isang pagsusuri lang kung hindi kayo naniniwala sa akin. Hayaan niyo si Matandang Chan. Nasuriin ang pulso ni panganay na Ginoong Chang. Sige, kung walang sakit si Ginoong Chang, anong gagawin mo? Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong lumuhod ka sa harap ko at yumukod ng 10 beses. Sige. Pero kung may sakit nga siya, gusto kong lumuhod ka sa harap ko at tawagin ang sarili mong tanga ng 3 beses. Isang salita. Hindi na mababawi. Hahaha, bata, minalas ka yata noong nakaraang mga araw. Sinuri ko lang si Ginoong Chang at napakalusog niya. Talaga ba? Sa totoo lang,
Mula nang makita ko ang paraan ni matandang Chan talagang naging mahirap. Nahangaan pa ang iyong kakayahan. Sa panggagamot. Sige, ngayong araw paluluhurin kita ng walang reklamo. Ano? Ano ang nangyayari rito? Tinatanong mo ako, paano ko naman malalaman? Matandang Chan, isa kang dalubhasang manggagamot. Huwag mong sabihing karaniwang eczema lang ito. Hindi ito maaari, wala pa ito noong nakaraang mga araw. Dahil wala ako rito noon. Kung narito na ako, matagal na sana siyang nagkaroon yan. Matandang Chan, ano ba talaga ang sakit ko? Sa dami ng taon ko sa medisina ito ay maaaring, Ides. Nasa kalakasan pa ako. Paano ako magkakasakit nito? Matandang Chan, siguradong nagkakamali ka. Ay oo nga pala. Kahapon, yung katulong mo na taga-Afrika ay nagpatingin. Parang ganito rin ang sakit niya. Matandang Chan, ang katulong na taga-Afrika kung may ganoong sakit man. Ano naman ang kinalaman nito kay Ginoong Chang? Bilis suriin mo akong muli. Lalaking Chang, napakasinungaling mo. Sabi mo ay, pagkabirhen ka pa ang kasal ng Chang at Lin ay kanselado na ngayon. Bakit? Hindi ka ba magpapasuri? Pasensya na ha. Hindi ako kasing dumi ng iniisip mo. Tama na ngayon ang lahat ay pinagtatawanan ka na masaya ka na ba? Hindi pa masyado. Ano sa tingin mo? Matandang Chan, Alam mo siguro ang totoo kaya ka nakipagpustahan sa akin. Daya ito. Hindi ko matatanggap. Isa akong hangal. Ano ba itong sinasabi ko? Hangal ako, isa akong hangal. Matandang Chan, huwag mong purihin ang basurang yan. isa kang hangal. Alam ko na yon. O langit ko, bakit may karibal pa kung nandito na ako, bakit mayroon pang siya? Ang lalaking ye ay nangahas na hiyain ako sa grupong yun. Kung hindi ako maghihiganti, baka isipin niya na ang lobo ng Jiangzhou ay isang biro lang. Ginoong Wei, mukhang mayroon ka ng magandang plano. Ang huling sulat ng nanay niya na iniwan noon ay nakuha ko. Dahil sa alas na ito, hindi ako naniniwalang, hindi ko siya matatalo. Sa huling sulat na ito, narito ang sanhi ng pagkamatay ng ama niya. Kapag nalaman niya ito, siguradong malalago tayo. Sinong nagsabing malalaman niya ang nilalaman nito? Sapat na ang ilang salita sa sobrang ito. Sabihan ng lalaking ye, na naghihintay ako rito. Iba talaga si Ginoong Wei. Napakatalino. Balita ko may gustong makita ako. Narito na ako. Huminto ka. Pinayagan ba kitang pumasok? Kung gusto mong pumasok, lumuhod ka at gumapang. Ang paluhurin ako ay babawas ng 30 years sa buhay mo. Basura, pulutin mo at tingnan. Luluhod ka rin at magmamakaawa sa akin. Sabi ng nanay ko bago siya mamatay. Ang lahat ng gusto niyang sabihin ay nasa huling sulat niya. Pero hindi ko ito mahanap. Iyon pala. Ay nasa mga kamay niyo. Gusto mo bang malaman kung ano ang nakasulat sa loob? Lumuhod ka at babasahin ko para sa iyo. Ibigay niyo sa akin ang sulat. At hahayaan ko kayong mamatay ng mabilis. Bata, dito sa akin mas mabuti pang magpakumbaba ka na lang. Sumunod ka ng maigi. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko. Ito ba talaga ang galing ng lobo ng Jiangzhou? Ang pilitin ng taong lumuhod. Ito lang ba ang kaya mo? Siyempre hindi ang paluhurin ka ay para bigyan ka ng magandang bagay. Ang tawag dito ay banal na tubig. Isang turok lang nito. Ay gagawin kang langit-langitan hindi mapigilan. Tikman mo ito ngayon. Sa susunod, hindi mo na ito matatalikuran. Ha ha ha. Pagkatapos, magiging parang manika mo ako na kontrolado sa iyong mga kamay. Buhay man o patay, ay nasa iyong desisyon. Tama ba? Tama. Basta tinurok mo ang banal na tubig na ito. Ibibigay ko ang huling sulat ng nanay mo sa iyo. Ano sa tingin mo? Gusto mo akong kontrolin. Managinip ka. Ang ganito kagandang bagay ay dapat para sa sarili mo na lang. Yeksuan. Ang huling sulat ng nanay mo sa buong buhay mo ay hinding-hindi mo na makikita. Ginoong Wei, habang gising pa tayo, sugurin na natin siya. Lumpuhin natin siya. Kayong dalawa lang ba? Ginoong Wei, atakihin mo ang itaas na bahagi.
At ako naman sa maduming laro. Ano sa tingin mo? Bantayan mo ang iyong maduming laro. Aray! Ginoong Wei, bakit? Bakit mo ako sinasaktan? Ikaw talaga ang tatamaan. Lalaking Ye. Ngayon ay mamatay ka o ako ang mawawala. Ah, Ginoong Wei, tingnan mo ng mabuti. Si Ginoong Chang iyan. Hoy! Tapos na sila. Ikaw naman, Yexuan, anong gagawin mo? magsalita ka. Nasaan ang huling habilin ng ina ko? Subukan mong magsinungaling. Papatayin kita. Ito ay sinunog ni Ginoong Wei na Sa huling habilin, anong nakasulat? hindi ko pwedeng sabihin kapag nagsalita ako. Si Ginoong Wei ay papatayin ako. Kung hindi ka magsasalita, papatayin kita. Pinatamaan mo ako. Pinatamaan mo ako. Pinatamaan mo ako. Ako? Patraidor na umatake. Isa ka talagang duwag. Ginoong Chang, ikaw na ang bahala rito. Hoy! Sandali. Huwag kang umalis. Nakatakas siya. Ngayon sabihin mo. Sa huling sulat ng aking ina, ano ang nakasulat? Bitawan mo ako. Sasabihin ko na, Subukan mong mandaya. Ilalabas kitang patay mula rito. sabi sa sulat, ang tatay mo ay hindi talaga nahulog dahil sa pagkalasing. Sa halip nilason siya ni Wu Wei at itinapon sa ibaba. Para magmukhang aksidente. Sabi ko na nga ba, hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay ko. Bahala ka na. Lalaking Ye, ang kaaway na pumatay sa aking ama ay nandoon. Kung matapang ka maghiganti ka, kapag ginalaw mo si Ginoong Wei, tingnan natin kung gaano ka pa katagal. Mabubuhay sa Hiyangshao. si Tsen Chang, humanda ka sa akin. Wu Wei. Sa araw na ito sa susunod na taon, ito na ang iyong huling sandali. Nakakainis. Sheng Nan yun. Bakit ka nandito? Hindi ba gustong malaman ni Ginoong Ye kung sino ang pumatay sa mga magulang mo noon? Nahanap ko na. Ang pumatay sa tatay ko alam ko na. Si Wu Wei iyon. Ang tinutukoy ko ay ang nanay mo? Ang nanay ko. Naaksidente sa kotse si Tia noon, si Wan Yerlin ang nagbigay ng ruta at si Sitsen Chang ang kumuha ng tsuper. Lintik na iyan. Nawawalan ka na ba ng pasensya? At itataya mo na ang buhay mo sa kanila? Ang pagpatay sa mga magulang ko ay hindi mapapatawad. Gagawin ko ang lahat para pagbayarin sila ng dugo. Hawak nila ang buong underground na puwersa ng Hiyangshao? Kung pupunta ka ngayon, ano ang ipanglalaban mo sa kanila? Ang buhay ko. Para makapaghiganti. Bakit kailangang itaya ang buhay mo? Meron ako rito na mas mabuting paraan para hayaan silang magpatayan sa isa't isa? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Dahil, ikaw ang lalaking napili ni Sheng Nan yun? Hayop ka, ang lakas ng loob mong upuan ako. At sampalin pa ang mukha ko. Ginoong Wei, alang-alang sa ating pagsasama laban kay Yexuan. Pagbigyan mo na ako. Patawarin mo na ako. Patawarin ka. Paano naman ang pagtatraidor mo? Kay Ginoong Wei? Dahil diyan lalo akong nagagalit. Sige, sampalin mo pa siya. Mukhang masaya dito sa grupong Wei? Anong hangin? Ang nagdala sa inyo rito, binibining yon? Binibining yun ang pagbisita nyo sa grupong Wei ay napakaswerte ko. Isang karangalan ito. Huwag nang maraming salita. Nandito ako ngayon, hindi para lalong pinaganda ang sitwasyon, kundi para bigyan ka ng problema. Problema. Binibining yun, kumalma po kayo. Ano po ang nagawa kong mali? Saktan nyo man ako. O murahin. Itutuwid ko po ito. Bakit? Kailangan bang may mali ka? Bago ako pumunta rito para guluhin ka? Ano po ang sinasabi nyo? Basta't sumaya kayo. Kahit sampalin nyo pa ako, ayos lang po sa akin. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang hiling? Pagbibigyan kita, ayan ang 2 sampal. Ang masampal ni Binibining yun ay isang malaking biyaya mula sa aking mga ninuno. Binibining yun, gusto mo pa bang dagdagan? Kung hindi ka nasasaktan, ayaw ko namang madumihan.
Huwag nyo nang pagurin ang kamay nyo, ako na lang ang gagawa, ako na mismo. Tama na nandito ako ngayon dahil may nanggulo kahapon sa lugar ng pamilya yon. Siguradong alam mo iyon. Sa pamilya yun pala ang bar na iyon. Kung alam ko lang sana kahit bigyan mo pa ako ng lakas, hindi ako mangangahas doon. Ayos lang sana ang gulo. Pero nandoon ang gobernador ng Hiyangsa. Nang malaman ito ng gobernador, ay talagang nagalit siya. Hindi nyo po alam, Binibining yun, iyong dukhang manugang ng pamilya Lin na si Yexuan ang siyang nagsimula ng lahat. Isang dukhang manugang lalaban sa iyo kay Wuswang. Wei, akala mo ba ay bata ako na mapapaniwala mo sa mga kasinungalingan mo? Hindi ko po magagawa iyon. Tama po si Ginoong Wei, maaari akong magpatotoo sa nangyari sa bar, hindi po kasalanan ni Ginoong Wei. Kausap ko ang lalaking Wei na ito, wala kang karapatang sumabat. Huminahon po kayo, Binibining yun, ako na mismo ang kukuha kay Yexuan at ibibigay ko siya sa inyo. Kalokohan. Pag nahuli mo na ang tao, ang gobernador ay may matinding puot na. Ang prioridad natin ngayon ay bigyan ang kagalang-galang na gobernador ng isang paliwanag. Naintindihan mo ba? Malapit ang pamilya yun sa gobernador, kailangang makiusap ni Binibining yun sa harap ng gobernador para sa ang mga Wei. Kung hindi ako nakiusap sa gobernador para sa ang mga Wei, sa tingin mo ba ay makakatayo ka pa rito? At kakausapin ako, ang maliit na grupong Wei ay matagal nang ipinag-utos ng gobernador. Nawawasin ang lahat. Ang kabutihan ni Binibining yun ay hinding-hindi ko malilimutan. Bibigyan kita ng 3 minuto. Mag-isip ka kung paano bibigyan ang kagalang-galang na gobernador ng paliwanag. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Binibining yun ang paliwanag, meron na. Ikaw, bakit kayong lahat nakatingin sa akin? Wuswang Wei, napakawalang hiya mo. Gusto mo yata akong gawing panakipbutas sa kasalanan mo? Ang maging panakipbutas ko ay isang karangalan para sa iyo. Maraming gustong pumalit sa iyo pero wala silang pagkakataon. Binibining yun? Huwag po kayong makinig sa kanya. Wala po akong kasalanan. Kung wala kang kasalanan man, ay wala akong pakialam. Pumunta ako rito ngayon para kumuha ng paliwanag. Kung sino man iyon ay hindi na mahalaga. Narinig mo ba iyon? Tanggapin mo na ang tadhana mo. Wuswang Wei, talagang nabulag ako itinuring kitang kuya. Pwe, Si Chen Chang, pananaw, lawakan mo ang pananaw bilang isang bata, dapat laging handa na magsakripisyo sa kuya. 1 year sa bar ako ang tumulong sa iyong tumakas. Ngayon hindi mo pwedeng hayaang saktan nila ako nang hindi tumutulong. Sa bar, tinulungan mo ako, sinong makakapatunay, hindi ako ganoon katanga para sa iyo na kalabanin si Ginoong Wei. 1 year, Lin. Kung hindi mo ako tutulungan, ang nangyayari sa akin ngayon ay siyang sasapitin mo bukas. Talaga ba? Ginoong Wei, totoo ba ang sinasabi niya? Tapat sa akin si Wanier, hindi siya katulad mo, hinding-hindi ko siya hahayaan na maging pain para sa akin. Tama na ang daldal. Naghihintay na ang kagalang-galang na gobernador. Huwag nang mag-abala, Binibining yun, ako na mismo ang magdadala sa kanya sa palasyo ng gobernador. Lalabanan kita. Ginoong Wei, iligtas mo ako. Si Chen Chang, anong gagawin mo? Gusto niyo akong mamatay, managinip kayo? Kapag napuno ako, sasakalin ko siya, walang makikinabang sa atin. Si Chen Chang, akala mo ba ang buhay niya ay makakatakot sa akin? Sa tingin ko, ang buhay niya ay gaya lang ng sa iyo. Kung gusto mo siyang sakalin, sige, gawin mo. Pwe Wuswang Wei, hayop ka na walang puso. Nakita mo na ba ito ang tunay na mukha ni Wuswang Wei? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian, sumama ka sa akin. O sasakalin kita. Ha ha ha. Alis, saan kayo pupunta? Ito ang grupong Wei, walang makakaalis sa inyo ngayon. Wuswang Wei, hindi mo ba alam? Kinuhanan na ni Wanier ng litrato ang testamento ng nanay ni Yexuan. Kapag may nangyari sa kanya ngayon, bukas ay may magpapadala ng litrato sa kamay ng gobernador. Sa oras na iyon, wala nang matitira sa iyo. Pinaplano mo pala ako sa likuran? Tama, kanya-kanya lang tayo. Ang hakbang na ito ay para bantayan ka, Wuswang Wei. Senyorito Wei, hindi ko akalain na ang kuwento ninyong 3 ay ganito karami. Si Chen Chang, pakawalan mo siya, bibigyan kita ng pagkakataon. Tingin mo ba tanga ako? Mas maniniwala pa ako sa multo kaysa sa mapanlinlang mong bibig. Tabi. Si Chen Chang, matapang ka. Bakit nakatayo pa kayo, habulin niyo sila? Opo. Ginoong Chang? Ginoong Chang, pakawalan mo ako. Pangako, hindi kita isusumbong kay Wuswang Wei. Mas lalo akong nagagalit. Ako na senyorito ng pamilya Chang. Pinilit niyo akong tumakas palayo sa Hiyangshao.
Wala akong kinalaman dito. Si Wu Wei ang may gawa nito. Sinira ako ni Wu Wei at kasali ka rin. Kung hindi kita tutuluyan bago ako tumakas, lugi naman ako. Anong gagawin mo? Binabalaan kita? Kapag ginalaw mo ako, hindi ka patatawarin ng pamilya Lin. Huwag kang magpanggap na banal na babae. Swerte mo pa nga, natutuluyan kita. Lalaking Chang? Kapag hinawakan mo ako, magpapakamatay ako. Tinatakot mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, kahit hindi ka mamatay ngayon, pagkatapos ko sa iyo, papatayin pa rin kita para manahimik ka. Saklolo. 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 Tumahimik ka, huwag kang sumigaw. Kapag sumigaw ka pa, sasakalin kita. Tigil. Yeksuan, May utang na dugo siya sa pamilya Ye. Akin ang buhay niya. Kahit mag-away pa kayong mga aso, ang buhay niya ay hindi tatapusin ng isang asong tulad mo. lalaking Ye, ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Wala na akong natitira, kaya wala na akong kinatatakutan. Wala na akong takot. Lalabanan kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Lalaban ka sa akin. May kakayahan ka ba? Lalaking Ye, anong klaseng mahika ang ginawa mo sa akin? Hindi ko na kailangang sabihin. Malalaman mo rin agad. Bakit ko hawak ang lampara? Ako? Ang sakit-sakit. Bakit ko hawak ang bote? Ayoko nito. Ang ngipin ko. May katarungan ang langit, lalaking Ye. Nandito ka rin pala. Hindi na kita kailangang hanapin pa. Hindi ka na makakatakas ngayon. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Sugod na. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Mamatay ka na. Naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan natin kung sino pa ang haharang sa akin. May kuryente sa katawan ng batang ito. Walang silbing basura. Mabuti na lang nandito pa ang utu-utong biktima na ito, hulihin siya para may maiharap tayo sa kagalang-galang na gobernador. Sitsen Chang, sinusumpa kitang mamatay ng kalunos-lunos. Sandali lang. Maari kang umalis. Iwanan mo ang mga larawan. Wu Wei, napakabobo mo talaga. Ang mga kasinungalingang inimbento niya ay naniwala ka naman. Ikaw. Kayong lahat. Nagawa mo akong lokohin. Ang kinalalagyan ni Sitsen Chang ngayon ay dahil sa iyo. Ano naman kung niloko kita ng minsan? Talagang matigas ang iyong ulo. Kapag dinala ka na sa palasyo ng gobernador, tingnan natin kung magagawa mo pang magmatigas ng ganyan. Teka, ang pagdala sa kanya sa palasyo ng gobernador ay huwag mo nang alalahanin. Mula ngayon, sa akin ang tao. Sa iyo na ang grupong Chang. Susunod ako sa lahat ng utos ni Binibining yun. Yun siyang nan yun. Anong gagawin mo? Magandang tanong, malalaman mo rin mamaya. May tao ba riyan? Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Sitsen Chang, sa seldang ito, komportable ka ba ako mismo ang pumili nito para sa iyo? Binibining yun, pakiusap. Palayain mo ako, magpapaalipin ako sa iyo maging aso o baboy man. Hindi ko kayang tustusan ang ganyang kamahal na alipin. Binibining yun. Binibining yun. Ikaw na. Ang makiusap sa kagalang-galang na gobernador na ituring akong parang utot at hayaan na lang akong makaalis. Natatakot ako na ngayon ang taong magpapasya sa buhay mo ay hindi ang gobernador. Yeksuan, bakit kayong dalawa ay magkasama? Napakalinaw na nito, hindi mo pa ba nakikita? Kaya pala tinutulungan mo siyang maghiganti. Pinagbibintangan at sinusulot niyo ako. Hindi ito paninira. Lalong hindi ito kasinungalingan. Puno na ang salop mo, kulang pa ang 10 buhay dito. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataon para bawiin ang sala mo kapag nagawa mo ito ng maayos. Maaari ka nang umalis dito. Gusto mo ba? Gusto ko, basta't makaalis lang sa impyernong ito. Gagawin ko ang kahit anong iutos mo. Sabi mo yan, ha? Ngayon, gusto kong maging saksing may sala ka, ibunyag mo lahat ng kasamaang ginawa ni Wu Wei sa mga nakaraang taon.
Kapag ba nagsalita ako, palalayain niyo na ako. Sa tingin mo ba ay may puwang ka pa para makipagtawaran sa akin? Magsasalita na ako. Ako si Sitsen Chang, isusumbong ko ng totoo. Sa Hiyang Xiao ang layaw na anak ng grupong Wei na si Wu Swang Wei 6 na taon na, ang nakalipas na kapatay siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Ang mga kasalanang ito ay sapat na para kay Wu Swang Wei na mabulok sa kulungan habang buhay. Sitsen Sang, gustong-gusto na kitang patayin mismo. Pero ang mamatay ng ganoon ay masyadong madali para sa iyo. Mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ko ngayon. Hindi na ako makakagawa ng masama. Nagmamakaawa ako sa iyo, maawa ka naman. Pakawalan mo na ako. Maawa ako sa iyo, kailan ka ba naawa sa nanay ko? Ang hindi kita patayin ay ang pinakamalaking awa na maibibigay ko. Handa akong magsisi. Handa akong magbayad sala. Basta't pakawalan mo lang ako. Pupuntahan ko ang puntod niya at babantayan ito habang buhay. Hindi ka karapat-dapat. Sa buong buhay ng nanay ko, mas mahalaga ang dangal kaysa buhay. Hindi ko hahayaang ang maruruming kamay mo ay dumungis sa himlayan ng kanyang kaluluwa. Yeksuan, sabi mo kapag sinabi ko ang mga krimen ni Wu Swang Wei ay pakakawalan mo ako. Huwag kang tanga. Niloloko ka lang. Tara na. Marami pa tayong gagawin ngayong araw. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya at mag-aksaya ng laway. Yeksuan Shengnan yun. Binawi ninyo ang inyong pangako paglabas ko rito. Hindi ko kayo mapapatawad. Hindi ka na makakalabas. Ito ang magiging libingan mo. Mamamatay ka rito at mabubulok dito. Dahil kinalaban ang tatlong pamilya na makapangyarihan, ang grupong Lin natin ay tiyak na mapapahamak. Matandang Donya, ano na ang gagawin natin? Ikaw ang may sala sa gulo na ito. Sa tingin mo ba alam ko? Matandang Donya, masamang balita. Ang grupong Wei, kinuha ang mga shareholder. Bumagsak ang stock ng Lin. Nasira ang sistema. Tapos na ang grupong Lin. Tapos na ang Lin. Tapos na. Matandang Donya, si Wu Swang Wei ay napakalupit. Winasak ang grupong Lin. At sa susunod, ay baka tayo na ang itumba. Bilis, mag-impake na kayo. Kunin ang lahat ng pera. Lisanin ang lungsod ng Hiyang. May utang na dugo pa. Wala kayong pupuntahan. Hindi ka talaga umaalis? Parang kang multo. Sinabi ko na, hanggat di nababayaran ang utang sa pamilya Ye, magiging parang multo ako. Nasusunod sa inyo habang buhay. Nanalo ka na. Hindi ka namin kaya. Pero pwede kaming lumayo. Ngayon, ang lahat sa pamilya Lin ay sa iyo na. 1 year, tara na. Hanggat di ako pumapayag. Tingnan natin kung sino ang makakalabas dito. Yeksuan, ang nangyari sa pamilya Lin ay dahil lahat sa iyo. Hindi ka pa ba kontento? Ang pamilya Lin ay bumagsak sa ganitong kalagayan ngayon dahil kasalanan mo iyan. Si Ginoong Ye ay nagpapatupad lamang ng tunay na katarungan. Tinawag mo siyang Ginoong Ye. Kaya pala ang alitan ni na Wu Swang Wei sa ang mga Chang at ang mga Lin ay pakananin yung lahat. Tama yan. At ang susunod ay si Wu Swang Wei. Kahit bagsak na ang pamilya Lin, ang mga tao ng pamilya Lin ay may dangal pa rin. Mamatay man sa gutom. Hindi kami magmamakaawa para mapahiya ang mga ninuno. Huwag ka nang magpanggap. Akala mo ba ay hindi ko alam? Sa loob ng maraming taon, palihim mong inilipat ang mga ari-arian ng ang mga Lin. Kahit tumakas ka pa sa Hiyang Xiao, mabubuhay ka pa rin ng marangya sa habang buhay mong natitira. Ikaw, puro ka kasinungalingan. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sinabihan ko na ang bangko na ang lahat ng pera sa ilalim ng pangalan mo ay i-freeze. Ngayon, kayong lahat ay wala na talagang natira. Ikaw, gusto ninyo talagang itayo itong matandang babae sa bingit ng kamatayan? Lalabanan ko kayo? Ngayon ay alam mo na ang pakiramdam na maipit sa dulo ng walang hanggan. Yeksuan, pakawalan mo ang matandang Donya. Ako ang nanakit sa nanay mo. Kung gusto mong maghiganti sa akin mo gawin lahat. Sa iyo ba? Sige ba? Noon ay ibinigay ko ang Korenya para makakita ka muli. Ngayon, kukunin ko na ito pabalik. Maawa na po kayo. Pahingi ng barya. Maawa na po. Maawa na po pahingi ng barya. Nagdara ang Gino, maawa na po pahingi ng barya.
Hindi ba ito ang matandang donya ng Lin? Puro kasamaan ang ginawa mo, dumating din ang araw mo. Talagang karma ito. Tigreng api ng aso talaga. Isang karaniwang tao. Ang nangahas na apihin ako. Kung ang pamilya Lin ay marangal pa, papatayin talaga kita. Matandang Donya, huwag na po kayong magalit. Magtipid na lang ng lakas. Ngayon ay gusto lang nila na pagtawanan tayo. Katatawanan. Ang pamilya Lin kailanman ay hindi pinagtawanan hanggat ako ay buhay. Ang pamilya Lin ay babagsak lang pansamantala, ngunit hindi habang buhay. Matandang Donya, mababalik pa ba ng pamilya Lin ang dati nitong dangal? Kaya, tiyak na kaya. Noong ang pinuno ng pamilya ay naglakbay, marami siyang naging mayamang kaibigan. Isa-isa natin silang pupuntahan. Siguradong mayroong tutulong sa ang mga Lin na babangon muli. Naghirap na nga ng ganito, nangarap pa rin ng gising. Talagang hindi na nagbago. Tuturuan ko ng leksyon ang dalawang basurang ito. Hay. Wag na. Ang masama ay may katapat. Mayroong kikilos. Para turuan sila ng leksyon. Talagang may pag-asa pa. 1 year sandali lang nagpadala ang langit ng pera sa atin. Matandang Donya, magulo ang trapiko sa daan, kailangan mong mag-ingat. Swerte ang buhay ko. Hinulaan ako ng matandang bulag. Mabubuhay ako hanggang 99. Matandang Donya, anong nangyari sa inyo? Nasaan po kayo? Magsalita po kayo. Sino? Sino ka? Hindi na makakita. Pero ang boses ko maririnig mo pa naman siguro. Yexuan. Ikaw pala? Anong ginawa mo sa matandang Donya? Patay na siya. Sa paraang ginawa mo sa nanay ko noon. Umiikot ang mundo, ito ay karma mo na yan. Anong sabi mo? Patay na ang matandang Donya. Hindi maaari ito, niloloko mo lang ako. Patay na ha. Patay na silang lahat sila ha. Wu Wei, ikaw na ang susunod. 3, 2, 1. Mas matagal ng 3 segundo. Pero dumating ka rin. Wu Wei, matagal ko tong hinintay. Para mamatay? Hinamon mo pa ako. Yexuan, maikli lang ang buhay. Pero pinili mo pa ang mabilis na daan. Dahil sigurado ka na mamamatay ako. Sagutin mo muna ako. Bakit kailangang ubusin ang pamilya yan noon? Sa taong mamamatay, sasabihin ko na 3 taon na ang nakalipas, ang pamilya Wei ay nagnegosyo ng droga. Gagamitin sana namin ang daungan ng pamilya Ye. Pero ang matanda mong ama, ayaw makipagtulungan. At isusumbong pa kami. Kaya pala, kasama ang mga Chang at ang mga Lin, pinatay niyo ang pamilya ko. Tama. Dito sa Hiangzhou, ang mga Wei ang batas, ang sumunod ay mabubuhay, ang kumontra ay mamamatay. Ganoon noon, at ganoon din ngayon. Para sa pera, pati ang pagbebenta ng droga na salot sa bayan ay ginawa mo. Tao ka pa ba? Ngayong araw, para sa buong pamilya Ye, para sa mga tao ng Hiangzhou, hindi kita hahayaang makaalis ng buhay. Hahaha. Ang lakas ng loob mo. Kani-kanina lang, lumampas na ang hating gabi. Dito sa Hiangzhou, bago mag-alas 12 ng gabi ang gobernador ang masusunod. Pero pagkalipas ng hating gabi, ako, si Wu Wei ang masusunod. Tama na ang daldal. Ilabas mo na ang mga bata mo. Ngayong araw, hustisya ng langit ang tatapos sa iyo. Alam kong magaling kang lumaban, pero ilan ba ang kaya mo? 10, 100, o baka 1,000 pa. Kahit magpatawag ka pa ng 1,000, ang kailangan ko lang ay patayin ka at talo ka na sa laro. Itago mo na lang ang iyong salita at sabihin iyan kay kamatayan, mga tauhan. Tingnan nga natin kung ilan ang matatawag mo. Nasaan na ba kayong lahat? Pumarito kayo. Huwag mo nang sayangin ang laway mo, hindi na darating ang mga tao mo. Binibining yon. Anong ibig mong sabihin? Habang ikaw ay nagmamayabang kanina, ang mga tauhan mo ay tumba na sa mga tao ko ngayon sa labas. Puro guro ng sining sa pakikipaglaban ng pamilya yon? Gusto mo ba silang papasukin? Marangal na angkan ng Hiangzhou, ang tanyag na binibining yun ay nakipagtulungan sa isang walang kwentang dukhang manugang. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Wagi o sawi. Ang mga talunan lamang ang pinagtatawanan,
At saka kumpara kay Ginoong Ye, ikaw ang walang kwenta. Ang mga Wei sa pamilya yun ay naging matapat. Sheng Nan Yun, bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Ang mga yun, ang pinuno ng negosyo sa Hiyangzhou. Bilang huwaran, dapat puksain ang kasamaan. Ang pamilya Wei ay walang konsensya, nagtutulak ng droga, pinapahamak ang bayan. Sa isang dahilan na ito, sapat na para ang pamilya Wei ay burahin sa Hiyangzhou. Wuswang Wei, ang panahon ng iyong paghahari ay tapos na. Ngayon, oras na para magbayad ka ng utang.